Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:01. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Department of Agriculture as in Pork Industry nagmeeting sa estriktong implementasyon kan mga na-record na MSRP sa mga produktong urig. Primerong tagapagtaram kan o ipiglaag na sa Philippine Coast Guard. Sa iba pang pamayukan mga bareta, laog sa mga pampublikong eskwelahan, mapuon sa Hunyo 16 ngunya na taon. House Leader na alarma sa mga naglalakop na fake accounts na nagdidepensa kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ay naman mga bareta, Congressman Elry Villafuerte nagsabi na si Nora Honor iyoan pinakamatibay na superstar. Sa luwas ka na Pilipinas, Trump naghuma na maatras na maging mediator o magpatahaw sa Russia asinman sa Ukraine. Sa detalles. Ngunyan sa detalles na kita, inutuntan mga bareta sa lado nasyonal. Nagmeeting asin nagkauyon na ang Department of Agriculture asin ang mga stakeholders sa industriya kan urig na mas gibo na istrikto ang implementasyon kan maximum suggested retail price sa mga pigpapabakal na produktong urig sa mga merkado. Ini matapos na magkondusyon ng inspeksyon ang departamento sa nagkapirang darakulang merkado sa Metro Manila kung sa inahiling nanotaran kan mga opisyal kan ahensya ang hababang compliance kan mga retailers na o sa napagkauruyunan na MSRP. Sigon kay Undersecretary for Livestock Dante Palabrica, ang kasunduan may maot kaining malikayan ang mas dakol pang implementasyon kan mga interventions na pwedeng makaraot sa presyohan kan mga basic commodities sa mga merkado. Tinawan o dapat manda subot na sunodon ang mga ipigpako na MSRP tangarig naman tinidong balanse ang ganar sa pagultanan kan mga producers, traders, retailers asin konsumidor orog na sa mga itinataong kadipisilan kan inflation. Mientras tanto na inot na digdi, pighagad ni Agriculture Secretary Francisco Laurel sa pork industry na suportaran ang mga inisyatibo asin planong inikan sa indang ahensya tangarig na maibwelta ang halos 14 milyon na inventaryo kan mga urig sa nasyon antes paman ang naging danyos kan ASF. Mientras sa iba pang bareta, laag kan Philippine Coast Guard bilang kainot-inoting babaying tagapagtaram kan sa indang opisina si Captain Noemi Guerao Cayabyab kan Domingo. Sigon sa PCG, pinanginutan ni Cayabyab ang mga lead communications kan mga inisyatibo kan Philippine Coast Guard asin maski pa ang pagiging representante kan sinambit ng organisasyon sa mga lokal asin international na diskusyon. Dinagdagpakan PCG ang pagpahiling ni Cayabyab kan edukasyon asin profesionalismo sa trabaho. Iyon naging rason kung taano subot siya ang bagay o angay man sa sinambit ng role. Mientras tanto, ang pagkakanomra kay Cayabyab bilang bagong tagapagtaram kan Philippine Coast Guard bako sa nang nagpapahiling kan gender equality alagad sa rumana halimbawa kan pagpakusog kan women empowerment sa mga kababaihan sa mga organisasyon. Mientras tanto, mapuuna sa Hunyo 16, 2025 ang lalaugan kan mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa nasyon. Sigon ini sa Department of Education, ang pagpuon kan klase na ini, tanda kan pagbabalik na sa sa school calendar arog kan
nakalaag sa DepEd Order number 12 series of 2025. Madurar ang school year 2025-2026 asa sa Marso 31, 2026 kung sa bilog ini ni nasa 197 aldaw nin klase kabali na ang end of school year rights. Sigon sa ahensya, pwedeng mabago pa ang numero kan mga ini base naman sa dai piglalauman na pangyayari asin mga direktiba sa maabot na panahon. Mientras tanto, sigon man kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian, ang pagpadagos kan klase sa Hunyo, makakatabang na maibalik sa normal ang pagmati kan mga estudyante asin maestra matapos ang COVID-19 pandemic. Makatabang man subot ini tangarig na makalikay ang mga estudyante asin para tukdo sa labilabing init kan panahon. Sigon sa senador, dahil naging madali ang proseso para maibalik ang pagbukas kan klase sa bulan kan Hunyo alagad nagibo ini. Ay mga bareta kita ngunyan sa lado lokal, empleyado kan LGU Pamplona, dakop ninhuli sa pag-display sa publiko kan sa iyang badil. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Palabuso ang sarong empleyado kan LGU Pamplona kan ini dakupon kan mga autoridad huli sa pag-display kan badil sa may slaughterhouse kan sinambit ng banwaan. Ang suspect binistong si Ariel Hernandez Avila, 62 anyos, residente kan Tambo, Pamplona. Sa report kan Pamplona MPS, may nakaabot sa ilang report. Dapit sa sarong lalaki na igwang badil tangyaon sinambit ng lugar. Kan magresponde ang mga autoridad, ang suspect tulos na duminalagan sabay apon kan badil sa kaduduotan. Alagad ini tulos man nanadakop kan mga autoridad. Samantalang narecover kan mga pulis ang kalibre 45 badil na may anumpang bala. Kasong violation of Republic Act 10591 asin COMELEC Resolution number 11067 ang aatubangon kan pasalihon na suspetsado. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang mga bareta kita sa lado nasyonal, nakatudan si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ninsarong lakdang para protehiran ang mga botante gikan sa digital deception. Kasunod ka report dapit sa paggamit kan mga peke na social media accounts. Tangarig na depensahan si dating Presidente Rodrigo Duterte asin manipularon ang mga isyu na pwedeng makaapektar sa resulta kan 2025 midterm elections. Sinabi ni Gonzales na dapat protehiran ang mga namamanwaang Pinoy gikan sa mga accounts na nagpapalakop kan propaganda asin man pag loloko. Sigon sa legislador, gikan sa Pampanga, nagluwas sa report kan Reuters na halos 1/3 kan mga social media account na nag-post dapit man sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court inigabos da peke. Sigon pa sa tech firm na Ziabra, gikan sa Israel, ang mga parehas na taktika gamit ngunyan sa sarong deliberate organized na kampanya tangarig daa mabilog ang opinyon kan publiko dapit man sa maabot na pirilian sa Mayo. Nagpatanin si Gonzales na ang padagos na paglakop kan digital manipulation saro inidaang seryosong huma sa integridad kan proseso kan eleksyon igdi sa nasyon. Piging kaminar ni Gonzales ang Department of Education, Commission on Higher Education as in Department of Information and Communications Technology na magkatuwang na maglansar ni National Digital Literacy Program tangarig matabangan ang mga estudyante asin publiko na maaraman asin labanan ang mga disinformation campaign. Nangapudan man ang o ini sa gabos na partido na kontrahon ang paggamit kan click armies asin mga bayaran na mga influencers. Wala kitang 10 minutos makalis na ang alas 7 nin aga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Hardware, sinalakat kan tulong minor de edad. Boss Oka Esmenda sa detalye. Linaog ka na mga minor de edad ang sarong hardware dyan sa konsepsyon na Naga City na kunsayin na mismong may sadiri yung nakahiling mga bandang alas 3 mag-umagaho na kang subago dyan sa
San Agustin Hardware, konsepsyon na Pequeña Naga City, na kung saan na ang biktimang si Manuel o may alias na Manuel, 49 anyos, may sarili, kana sambitan ng hardware na nag-usip sa PNP. Naigaw siyang nahiling sa laukan sa iyang hardware, kung kaya ini na uminapod ni na Socorro sa PNP. Tulos man nagresponde mga autoridad, alagada sarong minoridad nadakop ang duwa nakadulag gamit ang gitawing motorsiklo na nakaparada pirang metro sa gikan sa hardware ang box na kuta ng kukuanon yung sarong box na mga electronic material na may kantidad 27,100 ang total. Duwang minoridad ang parehas na kutud nindulaga sakay sa pinagmanihong motorsiklo mantang ansaro na minoridad yaon ng unyan sa DSWD sa siyudad nin Naga asin ini ana palagos ang pinag-aaram kung si isay ano riba kaning mga minoridad na naghabol sa nasampito ng hardware. Dagdag na bareta sa Lado Localos Karasmanda. Basta bareta sigurado. Basta bareta sigurado. Weltahan mga bareta sa Lado Nacional. Bid ni Camarines Representative Elry Villafuerte ang legacy ka national artist na si Nora Honor na pikukonsiderar kaini na one true superstar ka nasyon. Sabi ni Villafuerte na ang sarong dakulang kawaran si Ate Guy na nagasakat sa stardom gikan sa pagiging sarong paratinda sa istasyon kan tren sa syudad kan Iriga. Si Honor nagadan kan Abril 16 asin tatawan ng state funeral sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio duman sa syudad kan Taguig. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, naisalbar kan Philippine Coast Guard Central Visayas ana sa 506 na pasaherong lunad kan barkong MV Life Ferry 5 na nagsadsad sa babaw na katubigan duman sa Hagna Port sa Bohol kan Sabado. Sa report kan Coast Guard District Central Visayas kan suudma ang barkong nagmaniobra para sa kuta na magbiyahe pasiring duman sa Cagayan de Oro ini na padpad sa babaw na tubig ninhuli man sa low tide pigkakarkulong nasa 200 metros gikan sa pantanan. Tulos man na nag-apod ang sarong concerned citizen sa Coast Guard Station, marikas man na naghiro kasunod kan verifikasyon gikan sa kapitan kan barko. Naibalik naman na salbado ang gabos na pasahero pag-abot nin maagahon kasuod ma asin mayo man na na-report na nakulgan. Inisubuot ang panginginot man kan pamayo kan Philippine Coast Guard sinambit ng lugar. Mientras tanto padagos man naginigibo mas mahiwas pang pag-imbestigar na o sa marine safety as in man environmental assessment. Sa iba pang mga bareta sa Lado National Paman Giraray, ang pag-endorso subuot ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga nagdadalagan sa pagkasenador sa ruining lakdang para sa sayang political survival as in bakukman sa sayindang plataforma. Inan ipinahayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V matapos na ipig-endorsar ni Duterte sinda re-electionist Senator Amy Marcos as in House Deputy Speaker Camille Villar. Kan Domingo pig-endorso man kan Vice Presidente ang sagip party list na si Rodante Marcoleta. Nangapudan man si Ortega sa Senado na magkondusir nin patas na paglilitis asin hilingon ang mga ebidensya imbes na padanayon ang pamumulitika. Sa iba pa nga mga bareta raadyan sa samuyang pagbuelta. Weltahan mga bareta sa Lado Nacional. Nagtutubod si Representative Brian Yamzuan na panahon na para mag-invest ang gobyerno para sa computerization kan mga public libraries sa nasyon, pasiring sa future-ready education system. Sinabi kay ni na pwedeng punan sa 500 milyon pesos na initial investment
bako sa lang sa public libraries kundi maging sa mga barangay reading centers sa bilog na nasyon. Ang sinambit ng lakdang parte ni kan inisyatiba para gibuhon na future ready ang education system igdi sa Pilipinas. Tinawan doon na sa pag-modernize sa mga public libraries as in reading centers, ayuman ang pagtaunin libre as in reliable internet access sa mga nagagamit kan pasilidad. Dapat daa equipped sa mga latest electronic library system ang mga reading centers as in public libraries. Sinabi pa na sa lindong Republic Act 7743, ang sinabit ng facilities dapat igwada ang access sa e-books as in online research resources. Mientras tanto sa mga bareta pa sa lado nasyonal, nakisumaro si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa bilog na kinakban sa pagselebrar kan Pasko nin pagkabuhay ni Jesucristo. Sa sayang mensahe, pagpagiramdom kan Presidente sa mga Pinoy na an Easter Sunday, bako sila sa panahon para sa pagselebrar kundi saro ining pangapudan sa paghiro tangarig daang makabangon sa pagtios, magpahiling nin pakikidumamay asin magbilog nin makahustisya asin may pagmakulog sa nasyon. Piging kaminar kay ni ang gabos na gibuhon aksyon ang pagtubod asin magtabang na magkrear nin bagong Pilipinas kung sain mayo daang mababayaan. Nangapunan man ang presidente na ibalyoan sa indang pagtubod sa konkretong paghiro gamit an okasyon kan Easter Sunday, tangarig tawan doon ang pangangaipon ng pakikidumamay, pagkakasararo, asin inklusibong pamamahala sa pag-atubang so sa angat kanasyon. Sigon sa Hepe Hekutibo na ang pagabuhay liwat ni Jesucristo, bako sa nang sarong simbolo sa paglaom, kundi daa sarong kasuguan na iangat ang buhay kan iba, o rugnaan mga paingurag ng utang, asin man mga nagugutom, asin man itong mayong katuninungan. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, inumaw ni Speaker Ferdinand Romualdez ang Philippine National Police sa lindong kan pamamayo ni General Romel Marbil sa marikas na pagkakaaristar sa mga sospek sa pagdukot asin pagadan sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke asin sa iyang driver. Sigon kay Speaker Romualdez, malinaw na pigpapahiling kay niya ang determinasyon kan administrasyon ni Presidente Marcos na maihatod ang hustisya asin maprotehiran ang publiko kontra sa mga organisadong krimen. Patunay man subuot na ang mga law enforcement institutions may bastanting kakayahan para resolbiran ang kaso na mayong dugo ang nagbubulos. Nagpasalamat man ang leader kan Kamara kay Presidente Marcos sa iyang pusog na suporta sa PNP sa paghasog asin pagdakop sa mga sospek. Pigmidbid kan PNP ang mga sospek na si Ricardo Austria David, Raymart Katikista, David Tan Liao na presenteng nasa kustodiya ng Hunyan kan PNP Anti-Kidnapping Group. Si Liao inisarong Chinese national asin voluntaryong nagsurindir asin pig-ako ang sayang pagkaka-embwelto sa krimen. Iba na kitang 22 minutos, makalis na ang alas 7 ni naaga sa iba pang mga dugang na bareta sa lado nasyonal, nag-abot na sa kabilugan na 6,397 katao ang natabangan kan Philippine Red Cross sa ikasyam na aldaw kan sa indang Holy Week operations kan Abril 20 o kasudma. Poon kan Abril 12 hasta ngunya na aldaw aktibo ang PRC sa pagtaon ng serbisyong medikal sa tabang kan Manilain na nindang mga pag-iriba sa bilog na nasyon. Sa kabilugan, 5,928 ang nagsairarom sa vital signs, monitoring, asin man iba pang pagbulong. Nagtao man ang PRC nin welfare assistance sa sobrang 1,000 persona, kabalidigdi ang psychological support, referral, libreng apod, tracing services, asin ang pagpanauman nin kakanon. Mantang nagpalakop man ini o nagtaltag din nasa 178 ambulansya, 28 service vehicles, tulong rescue boat, asin man mga first aid stations, siring man iba pa. Bareta sa lado
Oreng bareta na kita sa lado nasyonal. Ipinahayagan Philippine National Police kan Domingo, Abril 20 na nagkaigwanin 28% pagbaba sa numero kan mga insidente nin pagkalamos kan Semana Santa kumpara ka nagtalikod na taon. Sigon PNP Information Chief Colonel Randolph Tuanyo sa pahayag kaini sa Philippine News Agency na i-report kan ahensya ang 31 kaso nin pagkalamos mas mababa kumpara sa 43 na kaso kan taon 2024. Kabali subot sa kabilugan na numero, ang 19 adult na biktima, 12 minor de edad, mantang 26 man sa mga ini, ang na-report na nagadan. Mientras tanto sinabi ni Tuanyo na generally peaceful ang Semana Santa kung saan sobra sa 69,000 na mga pulis ang ipigtaltag sa bilog na nasyon. Padagos na subot ang na nasa heightened alert status ang PNP, inulit na piglalauman ang pagdagsa kan mga behero pabalik na gikan sa mga probinsya. Para kita ko niyan sa lado lokal, nagpapanao kan suodma ang DSWD Bicol nintulos na ayuda sa pamilyang naapektaran nin Kasulo sa barangay Agos, Batu, Camarines Sur. Sigon sa report kan Bureau of Fire Protection, nangyari ang Kasulo kan Abril 19 bandang alas 8 nin Banggi. Sarong pamilya na apektaran asin dagos ng natuprod nin kalayo ang sa indang harong. Tulos man nagkondusir nin validation ang Disaster Response Management Division kan DSWD Bicol asin nagtaon nin duwang family food packs asin iba pang non-food items, arugan family kit, sleeping kit, mga gamit sa kusina asin man inumo na tubig, siring man trapal asin nagkakantidad 9,000 pesos. Dinagdag pa kay ni makaka-receive man in nasa 10,000 pesos gikan sa AX program ang sinabitang pamilya. Iniparte kan mandato ni Secretary Rex Gatchalian sa lindungkan pamamayo ni Regional Director Norman Laurio. Parata na kita sa luwas kan Pilipinas. Naghuma si US President Donald Trump na pupunduhon na nindaan pag-ayos kan ceasefire sa pagultanan kan Russia asin man Ukraine. Mangyari sa na ini kun padagos saan pagmatagas kan Russia asin man Ukraine. Sinabi ka ini nahabo niyang makahiling na liwat na ralaban o kan gera kung kaya mauot sa na niya na marikas na matapos na ang ceasefire deal. May giramduman naglansar ni labilabing atake ang Russia sa Ukraine kan taon 2022 pa kung saan dakol na mga nasyon na ang nag-mediate para dagos ng mapundo ang sinambit ng kariribukan. Perang beses naman na nagkaigwanin meeting ang lambang lado para man sa diskusyon kan na peace deal alagad nagkakaigwa nin mga problema. Sa pambareta sa luwas na nasyon, nagdeklara si Russian President Vladimir Putin ng unilateral Eastern ceasefire sa Ukraine. Sinabi kay ni Presidente Volodymyr Zelensky na ipig-atras kan Ukrainian Air Defense Unit ang pag-atake kan mga Russian drones kan Sabado sa pagpahiling kan tunay na nasa sabot ka nasyon sa Pasko kan pagabuhay asin sa buhay kan mga tao. Patugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, siring man si Busoka Esmenda. Sa lado teknikal, Stephen Fabis. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.